Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, nagtataka ako bakit yung mga Kristiyano, karamihan, halos lahat sa Pilipinas, relying on marites sa kanilang isyo laban sa Islam, laban sa mga Muslim, laban sa ating mga aklat, literature, etc., Quran, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah, whatsoever. They rely on marites. Hindi sila nag-research. Ma-advise ko sa inyong mga kapwa Pilipino, kapatid and flesh, dahil galing tayo kay Adan, magbasa naman kayo. Ang tamad-tamad ninyo, mayroong Google dyan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ining. May Google dyan, mayroon na tayong AI. Magtanong kayo sa mga isyu nga bago ninyo ipalabas na totoo po ba o hindi. Dahil katawa-tawa kayong mga Muslim mamatay tao, kayong Muslim sumasamba sa bato, kayong mga Muslim ay ang Diyos niyo ay buwan, ang Muhammad niyo ay rapist, si Allah ninyo, etc. Lahat ay walang batayan. Kung mayroon man ito, galing ito lamang sa mga marites. Hindi kagaya sa atin. Ako, for particular, pag matake ako sa inyo, binabasa ko ang Biblia. Mayroon akong batayan, Biblia. Sa inyo, anong batayan ninyo? Wala. Hatred lamang, emotion. Mayroon pa akong ang mga Muslim daw ay mahilig daw pumapatay. Nalimutan niyo mga kapatid, ng number 1 pumapatay, nag-imbento ng pamamatay, ng armas na pamamamatay, continental bomb, pwede isang continent pa o buong mundo ay tutunawin. Ang nag-imbento mga Europeans at mga Amerikano. Nagpatay sa Nagasaki and Hiroshima. Nagbomba sa Nagasaki and Hiroshima doon sa Japan. 140,000 isang bomba lamang doon sa Hiroshima, 140,000 ang patay. Muslim ang gumawa noon. Doon sa Nagasaki. Binumbahan ng atomic bomb ang Nagasaki. Ilan ang patay? 74,000. Instantly. Instantly and diseases. Hindi pa ito exactly mabilang yung mga effect, yung mga radiation na matay after the bombing of Nagasaki and Hiroshima. Muslim ang gumawa noon. Dito naman kapatid, sa panahon itong Columbus, si Christopher Columbus, 58, according to some references and resources, 58 million pinatay ni Columbus, including nagpadala pa sila mga diseases, yung mga nitibo dahil madaling ma-contaminate sa mga sakit. Naggawa sila ng mga panglalason sa mga nitibo ng mga Amerikano, Native Indians in America. Ilan ang patay? 58 million. Christian, Muslim ang gumawa noon? Nako, dito tayo mga kapatid. Sa First World War, World War I, itong 1914 to 1918, First World War. Ilan ang patay? 10 million. Ano ang gumawa? Sinong gumawa nito? Mga Muslim ang pumapatay nitong 10 million, leading the war, mga Muslim. Yung First World War, 1914 to 1918. Mga Muslim na doon, na pumapatay. 10 million patay. First World War. Dito naman tayo sa Second World War. Muslim pa rin ang gumawa nito. Hindi nyo aminin ng Kristiyano. Okay? Doon sa Second World War, 25 million, 15 to 25 million patay sa Second World War. Sinong nag-ulo nito?
Sino ang nangungulo dito sa pagpatay nito, sa itong Second World War? Muslim? Kristiyano. Sino nag-atake ni Saddam Hussein? Na ilang milyon ang namatay din kay Saddam Hussein? With the advertisement, yung pang-incite ng Israel na mayroong bomb of mass destruction si Saddam Hussein. He incited American government to bomb, to kill Saddam Hussein and his people. Ilan? Millions din. Mga Kristiyano ang nag-attack doon. Hindi Muslim. Si Gaddafi. Ang nag-lead doon kay Gaddafi. Sinong nag-lead? Para patayin si Gaddafi at binumbahan. Ilan ang patay? Nasira ang bansa ngayon. Isa state ngayon na chaos ang after that. Sa Afghanistan, 20 years ang Amerikano pumunta, de-occupied, de-govern Afghanistan for 20 years. Ilan ang pinatay ng mga Amerikano? Bandang huli, nag-retreat din sila dahil hindi nila kaya talaga ang mga guerrilla ng mga Afghanistan. After 20 years, ilang billion ang nagasto ng Amerika. Ano sila? Muslim? Vietnam. Punta tayo sa Vietnam. Sino nung pumunta sa Vietnam at pinapatay ang mga Vietnamese? Muslim? Ano ang utak? Sabi nila, mahilig tayo pumapatay. Sino nagbinto ng mga bomba, mass destruction ng mga bomba? Itong mga jets, mga aeroplano, pangdigma ng mga airplanes. Sino gumawa nito? Mga Muslim? Ngayon, mayroon ng bansang Muslim gumawa niyan. Like Turkey, like Pakistan. Yes, meron na. Pero ano ba ang talagang nag-lead nito? Europeans and Americans, Christians. Yan yung pangpatay, ilang thousand ang pinatay, about 50,000 pinatay doon sa Gaza. Binumbahan ang mga Gaza. Sino ang nagbomba doon? Amerika and Israel. Tapos sabihin niyo ngayon, mga Muslim pumapatay. Sabi na, last kasi October 7, etc. Ang digmaan ng mga Palestinian, ang struggle ng mga Palestinian against Israel, not started on October 7. It was started during 1948 when the Ben Gurion command, the British command, ordered that all Israelites from other countries be brought to the heart of Palestine. At ang mga Palestinian ay talagang pinapatay, ang hindi aalis dyan sa city of Jerusalem, ilang thousand dyan pinapatay nila. Pag hindi umaalis dyan, ay pinapatay nila. Dahil nilalagay dyan ang mga Israelites. Ang gera ng mga Arabo or Palestinian against the Israelites, noong pinipilit nila dalhin ang mga Israelites in the heart of Palestine. Until now, hindi matatapos. Sabihin na niyo, October 7, bakit bibilangin niyo doon? Bakit hindi niyo bilangin ilang thousand pinapatay nila since 1948? Yan ang problema ng mga Kristiyano. Alam ba ninyo ang Quran? Nagbabasa ba kayo ng Quran? Magbasa kayo ng Quran. Bago niyo issue ang Quran, magbasa kayo ang standpoint of the Muslim. Dahil pag kami mga Kristiyano, umatake sa inyo, we get the knowledge from the Christian scholars of the Bible. Like the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saan ang kinupulot ninyo? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niyo pedophilia, or sabi niyo rapist. Bakit hindi niyo basahin ang history? Nga sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in 700 AD and even 12 and 14th century, ang mga tao, even Europeans and Americans, they married, they practice marriage, child marriage. Bakit hindi nyo isipin? Tapos, apply niyo ang pagkasabi ng pedophilia, rapist, nandoon lang kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How many thousands of Europeans and Americans marrying or practicing child marriage? Ano pa? Mga issue ninyo.
So ang aking mga kapatid, ang advice ko sa inyo, mga Kristiyano, bago kayo aatake sa mga Muslim, basahin nyo muna ang history, background ninyo. Pinagyayabang ninyo is hermeneutics. Yung pala hermeneutics, isa dyan ay talagang hahalongkatin niyo ang history. Naghahalongkat ba kayo sa history? Naghalongkat kayo, mga scientists, mga Muslim scientists. Do you know Muslim scientists? Even one. Give me Muslim scientist. One only. There are hundreds of Muslim scientists na napapakinabangan na sa West. Alam niyo yun? Sino? Ang algebra, saan yan galing? Ang alcohol, saan galing? Geometry, sino nakadiscover? Etc. Ito, naku, alhamdulillah. Yung ginagawa ninyo pang-atake sa mga Muslim na walang batayan, yan ay nakapalakas sa aming damdamin. Kami mga balik Islam, mas lalo hong naniniwala kami na talaga ang Christianity talaga ay walang pulos, walang silbi. At naniwala kami tuloy, tinutulungan nyo kami how to hold our religion strongly. Dahil yung pinapakita nyo, allegation ninyo hindi tama, hindi kayo nagbabasa, ay nagtutulak kayo mismo sa sarili nyong membro para tatalon doon sa Islamic religion. Yun ang masasabi ko, mga kapatid. Okay? Yan, sabihin ko, shout out kay Nining. Kabubuhan ay kapatid ay katamaran. Oo nga, mga tamad dito eh. Magkuhan lang sa mga marites, tapos gagamitin tatapon sa atin. Alam ko naman yun sa sila eh. Copy and paste. Paste, copy lang. Kaya walang ibang alam, kundi ang salin-salin na salita na walang katotohanan. So yan po ang aking masabi, mga kapatid. Alhamdulillah. Shout out sa inyo. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. May Allah reward you. Dito lang muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.